Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Sa Lucas 23:46, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtitiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito'y nalagot ang kanyang hininga. Ito ang huling nawika ni Jesus doon sa krus bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. Mahalagang aral o katotohanan ang ating matututunan mula sa winikang ito ng ating Panginoon. Una, ang perpektong malapit na ugnayan ng Ama at ng Anak. Mapapansin na ang una at ang huling nawika ni Jesus ay nagsimula sa pagtawag niya ng Ama. Ama, ikaw na po ang magpatawa dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ama, sa iyong mga kamay, pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Nangangahulugan ito na sobrang lapit ng relasyon ni Jesus bilang bugtong na anak sa kanyang ama. Pagtawag na punong-puno ng pagmamahal at katiyakan. Kilalang kilala ni Jesus ang Diyos Ama. Ang nawika nga ni San Juan na ang ama at ang anak ay iisa, ay pinatunayan ng krus na iisa ang kanilang puso na labis na nagmamahal sa tao, bagamat ang mga ito'y makasalanan, ay nagwagi pa rin ang pag-ibig ng Diyos na sila ay iligtas. Iisang layunin at iisang adhikain na bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya ang sinumang mananampalataya sa ginawa ng anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus na sa iyong mga kamay, kamay na nagre-represent ng kapangyarihan at kalakasan ng Diyos, the omnipotence of God. Walang hindi kayang gawin ang Diyos. Maging si Jesus, lalo pang at ipinagkaloob na sa kanya ng Ama ang lahat ng kapamahalaan. Ang sabi nga ni San Matthew sa chapter 19, verse 26, tinignan nila si Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang mahirap sa Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, maging ang kaligtasan mo na isang makasalanan, kayang-kaya kang iligtas ni Jesus. Ipinagtitiwala ko sa iyo ang aking espiritu, ang wika ni Jesus. Dahil kilala ni Jesus ang Ama, ang buo niyang pagtitiwala ay lubos niyang inilagak sa Kanya. Ang espiritu, kanyang buong persona, hindi lamang physical na katawan na alam natin na naging glorified pagkaya pati na ang kanyang kaluluwa sa makapangyarihang Diyos. Pang walang hanggan, immortal na buhay ang kay Jesus na pwede ring mapasa bawat isa na mananampalataya sa Kanya. Tanggapin siya ngayon bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Ikalawa, perpektong pagsunod at pagsuko sa kalooban ng Ama. Kitang-kita sa tagpong ito, sa krus ng Kalbaryo na si Jesus ay kusang nagbigay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Ang sabi ni Juan chapter 10, dahil dito'y minahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Ang sabi ng verse 17 chapter 10, walang makakakuha ng aking buhay. Ang sabi ni Jesus, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihan na ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ipinapakita rin ng kapamahalaan ni Jesus bilang Diyos na may kapangyarihan siya maghandog ng sarili niyang buhay. Sa kanyang pagkabuhay na mag-uli ay hayag mismo ang mga ito. Hindi makukuha ni numan ang kanyang buhay, ngunit para sa mga tao makasalanan na kanyang minahal, isinakripisyo niya nga ito. Sa hardin ng Gethsemane, sa panalangin ni Jesus bago ang sakripisyo niya,
ay malinaw na ipinalalim niya sa kalooban ng Ama ang kanyang sarili. Ang kwento ni San Mateo chapter 26 verse 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po'y ilayo ninyo sa akin ang kopang ito. Nagpatira pa siya at nanalangin. Kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang mangyari. Ang krus ay kalooban ng Ama para kay Jesus na lubos niyang kinalulugdan. Sa kahuli-hulihan, ang napaka-perpektong halimbawa ni Jesus. Si Jesus ay nagsilbing halimbawa sa bawat isa sa atin na dapat nating gayahin. Isang ehemplong nararapat na tularan. Tulad niya, dapat ay magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Kilalanin natin si Jesus sa pamamagitan ng lagi ang pakikinig at pag-aaral ng Biblia at laging pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa tulong ng banal na Espiritu ay mismo ang ating buhay na Diyos, na ibig sabihin hindi ang ating kalooban ang dapat mamayani, kundi ang kalooban ng Diyos. Habang tayo ay naririto pa sa lupa, lahat ng ating gagawin, ipagtiwala natin kay Jesus na makapangyarihan. Pagmamahal sa Diyos na pundasyon ng pagmamahal natin sa ating sarili at sa ating kapwa ay magiging realidad sa bawat isa sa atin. Dahil tayo ay mahina, si Jesus ay malakas. Tayo ay kulang, si Jesus ay buo. Tayo ay maraming pangangailangan, si Jesus ang ating katugunan. God bless you. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. Go, go, go.